pagong na nabibilang sa lahing malapit ng maubos ang nakita sa parking lot sa isang mall sa Baliwag sa Bulacan. Noong una, inakala raw ng gwardya na bato lang ito, pero bigla itong gumalaw. Napagalamang isang soft-shelled turtle ang natagpo ang pagong. May pagka-agresibo raw ito at nangangagat. Nasa pangalaga na ito ng City Environment and Natural Resources Office sa San Rafael, Bulacan. Ito na ay ikatlong pagong na nakita sa nasabing mall. Kinilala ng Uno Magazine ang mga natatanging lalaking negosyante sa bansa. Isa sa kinilala si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon. Ayon sa Editor-in-Chief ng Uno Magazine na si RJ Ledesma, kahanga-hanga si Attorney Gozon dahil bukod sa pagiging abogado ay matagumpay rin siyang negosyante. Nagpasalamat naman sa ngalan ni Attorney Gozon ang GMA Assistant of the President na si Rod Cornejo. Pumili kami ng mga iba't ibang mga businessmen na pili namin sila po ay mga representante ng kumpiyansa sa ating negosyo at kumpiyansa sa ating ekonomiya. Ito ay isang karangalan sa ating lahat mga kapuso sa GMA Network at sa mga nanonood. 60 years old tayo ngayon this year. And Attorney Gozon gets this award, so I think this is only very timely. Kabilang sa iba pang kinilala ng Uno Magazine sina Joey Concepcion, John Henry Luwilier, Washington Sisip, Ato Menares at Hector Calma. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki ang arestado dahil sa pagnanakaw umano sa isang kondominium sa Mandaluyong. Inaalam din ng mga pulis kung ang suspect nito ang siya ring nagnakaw sa isang opisina na huling-huli sa CCTV camera. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24, eksklusibo. Walang bulilyaso at nakapasok ng disimulado ang suspect sa main entrance ng opisina. Pero hanggang sa loob ng opisina, wala ring kawala ang suspect. Muli siyang nahagip ng security camera. At sa pagkakataong ito, huling-huli siya habang dinidistrungka ang kaha. Higit kalahating oras na lumipas, lumabas na ang suspect at tumalon sa bakod. Tangay na sa kanyang backpack ang higit kalahating milyong pisong pera. Ang suspect na nakuna ng CCTV camera sa naganap na nakawan ito sa Show Boulevard sa Mandaluyong City ang bineberipika ngayon ng pulisya. Inaalam kung siya rin ang natimbog kanina makaraang pagnakawan ng isang condominium unit sa San Francisco Garden. Bukod sa mga alahas, tinangay umano ng 28 anyos na suspect na si Roland Santos ang Cartier, Technomarine at Bulgari dress watch ng complainant na umaabot sa kulang 300,000 pesos ang halaga. Sa investigasyon ng Mandaluyong PNP, labas-pasok na si Santos sa kulungan dahil sa mga kasong qualified theft at robbery. Pero ayon sa kanya, hindi siya nag-iisa dahil kakuntsaba raw niya ang ilang pulis sa kanyang operasyon. Isa raw dito si Jail Officer 2 Eduardo de Guzman na dating naka-assign sa Mandaluyong City Jail. Sa cellphone ng mga suspect, na-recover ng Criminal Investigation Division ang palitan ng mga text message ng dalawa na di umano'y tungkol sa mga items na nakuha ni Santos mula sa condominium unit. Isa siya sa conspirator na siya ang masasabi namin na handler siya nitong si Roland Santos. Wala po akong kinalaman dyan, sir. Hindi po ako sasabi, hindi ako on dyan, wala akong kinalaman. Wala pa po 30 minutes nung napunta ako ron, tapos inabot lang mo sa akin yung plastic, sas pauwi na ako. Muling nagpaalala ang otoridad ngayong tumataas ang bilang ng mga insidente ng nakawan. Kapag ganitong taglamig, ay mahimbing ang tulog natin at mahina ang pangamoy ng aso. At lalo na sinasagawa lalo na kung madaling araw, ay lalo pang ito'y conducive para makagawa ng mga ganyang pagnanakaw. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. 10 milyong pisong halaga ng sibuyas ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila South Harbor. Ay kay Customs Commissioner Angelito Alvarez, idineklarang mikropono ang mga sibuyas na pinupusit papasok ng bansa. Kung nagkataong nailabas sa merkado ang mga sibuyas, may bebenta raw ito sa mas murang halaga na ikalulugi naman ng mga magsasaka. Dalawang kumpanya ang pinaghahanap ngayon ng Customs kaugnay ng kontrabando. Identify naman natin kung sino ang importer, may records naman tayo kung sino ang registered owner ng kumpanya na yan, kaya ipupurso natin. Pinakamalaking tinatawag na human peace sign pambato ng Negros Oriental sa Guinness. Puso ni Justin Bieber. Nabihag nga ba ng PhilAm na si Jasmine Villegas?
Kwentong kasalan naman sa India ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez. At ang pagbirit ni Charis sa palabas dagli, tinutukan at pinag-usapan sa pagpapatuloy ng 24 oras